para din maalala ninyo. Okay? Pero ngayon po, meron muna akong tanong sa inyo. Okay? So ito ay talagang medyo natagalan po kami kasi dinala pa po namin from Valenzuela City. Okay? So ano po ang pipiliin ninyo here? Okay? 63 million cash? Ay, natangahimik or 63 million friends? Okay? Wait na po. Okay. So ano ang pipiliin natin? 63 million cash or 63 million friends? Bibigyan ko po kayo ng 10 seconds. 10, 9, 8, Cash. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teka lang. Okay. Sige po. Alam ko ang daming gusto ng pera. Okay. Sino po ang gusto ng 63 million cash? Uy, Ang mera. okay, banker, pakilabas ang 63 million cash. Galing pala ng flood control. Okay. Sino naman ang gusto ng 63 million friends? Wow, napakadami. Okay, no? So bakit 63 million ang napili ng cash? Sino yung gusto magsalita? Bakit cash ang napili? Okay? Sige, masisir mo na. Kasi po yung cash, yung magagamit ko na. Yung friends ko, sila po yung magagamit sa akin. Sige ma'am, gusto daw ni ma'am, cash. Ba't cash Po mo? cash kasi I can make friends with my 63 million cash. Wow! I can buy you. Diba? Okay, sino pa po ang cash? Sige, dito sa likod. Cash. Cash. Kayo, sir? Ay, sayang, sir. Nandiyan na yung cash. Ayan, kayo, sir. Ay, cash ba? Sige, sir. Bakit po cash ang pipiliin? Kasi pera na yan eh. Ikaw ba naman nangangaligbigyan ng mga Kasi po, wala na dito overhead. Oh, last naman for the cash po. Oh, sige, sir. Bakit cash ang napili ni sir? Gaya ng sabi niya, kasi cash na siya. Mag-tiktok tayo para mag-cash. So, pero, once naman na meron ka ng 63 million, pwede mo pag-aralan paano ka magkaroon ng 63 million friends ulit. I-invest mo. Nice. Okay. Now, eto naman po tayo sa next question. Sino naman yung 63 million friends? Sino yung nag-aako po? Parang sabi ni Ma'am, sino si Ma'am Tam? Eto Ma'am, 63 million friends. 63 million friends po. Sige Ma'am. Because I love friends, you know. Kasi pala kaibigan si Ma'am. No, pala kaibigan. Okay, si Sir naman. Bakit po, Sir? Kasi po, pag 63 million friends yung pinili ko, kasi pwede po siya maging pera din pagdating ng pera ko. Kasi kuha po sila sa akin ng brand, kaya kakaroon din ko ng 63 million cash. Wow! Mindset ba? Mindset? Sino ba po? Friends? Dito naman, sa site na to. Cash kayo, sir. Cash kayo, sir. Friends? Sino pa ang friends po sa site na to? Bakit cash, sir? Cash basta totoong pera. Kasi pag friends, maraming fake friends. Ang dami experiences ng fake friends. Oh, friends naman. Ilan ba naman mga nasa friends? Saan? Ayan, si Madam. Ako po sa 63 million friends. Kasi po pag 63 million friends ako, pwede po nila mag-refer sa iba pang mga tao. So nagamit po yung followers ko, yung mga friends ko, and then yung mga friends ko po, magre-refer po yan, and then i-convince nila or i-provide lang nila yung mga products natin. Tapos kikita tayo, hindi lang 63 million cash po. Yung mga kuha nila. Ang galing! Palakpakan naman natin si Madam. Okay, no? So why 63 million? Kasi po, iyan po ang kabuuang bilang ng mga users ngayon sa TikTok. Yes, 63 million, no? So ito po, how much po ito? 1,500. So sige, ilabas sa mga calcu. Ilabas ang ating mga calcu.
you, no? So, this is 1,500 pesos. Sige. I-take note na natin yung mga sinabi ninyo po kanina na, ay, baka hindi kasi real yung ibang friends. No? So, sige, kalahatiin natin. So, 1,500 times. Ilan po ang kalahati ng 63? 31.5. Sige nga po, pakitimes nga po, ilan ang total? Billion? Billion? Yes. No? So, 47 billion pesos po ang makukuha ninyo kapag ang lahat po ng mga 32 million friends ninyo ay bumili sa inyo ng barley. No? So, this one guys from Ascendra. So, Turbo? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon guys, no? How po tayo makakapagbenta, no? Sa 63 million users natin, no? Here po sa Philippines. So, nagsimula po sa TikTok guys, 2016, no? Sino po dito familiar sa application ng Musical.ly? Kung saan nanggaling sila Maine Mendoza, diba? So, ang nangyari po, nakipag-collaborate po si TikTok, binili po niya yung Musical.ly. Kaya lahat po ng assets ngayon ay napunta na po kay TikTok, no? So, TikTok, pwede na po kayo mag-shopping for entertainment. At si TikTok po, guys, ay hawak po ng 20% Chinese investors, 60% global investors, and 20% po niyan other employees. And, ito po, no, 2016 nagsimula sa TikTok, no, sabi ni China is home to only 1/5 of the internet users globally. Kaya if we don't expand on a global scale, we are bound to lose to peers, i.e. the 4/5. So ang ginawa po ay nag-expand po yan sa buong mundo. No? So si Ascendra Barley po ba natin ay saan po siya ngayon nabibili? Sa Philippines pa lang? Yes. So tayo po ba ay magiging globally? Yes! Yes! Sa Turbo! Nice, no? So here po, 2018, ayan, nagsimula sa Jimmy Falcon. 2019, nagkaroon na po ng mga links, no? Yun yung mga click on my bio. Doon po yun nanggaling. And the next ay, 2019, nagkaroon na po ng biggest TikTok collaboration. And then by 2020, nagkaroon na po ng billion downloads. So lumaki po ng lumaki si TikTok, no? Dahil nagva-viral po yung mga contents po na ginagamit doon. And then, by 2022, nagkaroon na po ng advertising revenue ngayon na $9.89 billion. No, ganun kalaki nag-expand si TikTok agad-agadan. And by 2023, 14.15 billion po. So, dumoble na halos ang ating advertising revenue. How about naman po this one? Ayan. 1.69. Any idea po about the 1.69? Million. Ano? Tatawa si sir. Yes, no? Tama na po sabi. Trillion. Trilyon na. Malapit na, no? Pero yun po yung kamuwang users ng TikTok globally. No? So, ibig sabihin po, kung kanina kinupute lang natin, 32 million lang ang pwedeng bumili ng ating Ascendra Barley. Paano pa po kapag ang billion na yan ang bumili sa atin? Diba? So, ganun po ka-powerful ang social media, ganun po ka-powerful ang TikTok platform. Okay? And here po sa Philippines, we have 18 to 24 years old. Yan po yung bumubuo ng halos kalahati ng statistics po ng TikTok. Alright? And then 25 to 34 years old, binubuo po yan ng 35%. And then the rest po yung mga ages pa. No? So why po natin ito kailangan ma-take note po, no? Kasi ang users po ng 18 to 24 years old, guys, yan na po yung karamihang gumagamit. So ibig sabihin, pag gumawa po tayo ng contents, no, ito po yung age range na lalabas. Okay? So kailangan po pasok dyan sa mga market po na iyan, yung gagawin po natin. Sino po yung nandito last time with our TikTok workshop with Sir Claude? Yan, kaklase niyo po. Nandun po ako sa likod. Yes, no? So, alam na, kuha na rin po namin yung mga information na need po natin, okay? And ito na po, no? So, official tayo mag-start ng content and live selling. No? So, sino po dito ang makakapag-differentiate
madidescribe niyo ang TikTok live selling. No? Yung mga nakapag-check out na sa TikTok, sino po yung nakapag-check out na? Yes, no? So, ano po ang kaibahan ng nakikita niyo lang via photo ang product versus kapag naka-live? Ayan, sige. Sino po ang ayan, parang kayo po. Sige po, ano po ang kaibahan? Ayan. Ano po, based po sa nakikita ko. Kasi pag TikTok live selling po, yung talagang actual mo kasi makikita yung quality ng products na inaano po ng seller. Tapos pag picture naman, hindi mo alam kung real ba yung pinapakita lang sa picture. Yes, tama po yun, no? Meron nga pong nag-viral dito yung nag-order daw siya ng cabinet, no? Tapos ang cabinet po na check out niya worth 200 pesos. Okay? So nakataya sa picture rin. Ang ganda ng cabinet. Tapos nung dumating sa kanya, ano pala, cabinet ng Barbie. Diba? So, yun po yung kahalagahan ng live selling. Kasi po nakikita po ninyo gano'ng kalaki, gano'ng kaliit, gano'ng katibay. Diba? So, pwede nyo ipa-flex yan, yung tinatawag ng pa-flex. No? Kaya mas maganda po, nasa TikTok na rin po yung ating mga products. No? And ako rin po magpapakilala na sa inyo formally, kasi parang puro tawanan tayo kanina. No? Okay, so my name is Joy Cero. Ako po ay graduate ng Bachelor of Arts in Theater Arts, major in Directing for Theater sa UP Diliman. So, yun po talaga yung aking course po noong 2020. No, doon dapat graduate po kami noon. Kaso, natamaan po ng pandemic yung aming mga live shows. No? So, sino po dito yung mga talagang natamaan ng pandemic? Diba? Tayo po, kaya nangyari po yung mga theater artists that time, mga films, and also theater plays, na-cancel po lahat. Kaya napunta po kami sa TikTok. No? Kaya ako naman po ay blessed dahil na-trade po ng TikTok po mismo. And ito po yung mga ilan sa mga brands na na-handle po namin before. No? So, na-handle na rin po namin Unilever, Zion, Asus, Huawei, Gabor, MGS, Edamama. Actually, iba-iba na po, no? May dyan, may gulay, mapupunta ka sa cellphone, sa laptops, no? Sa drawer, sa rice cooker, no? Medyo iba-iba na po. Marami na po yung mga na-live sell natin. Pero kada product po, iba-iba po ang atake niyan. Surprisingly, iba-iba po talaga, no? So, dapat meron kang iba't ibang klaseng personality, no? Kapag ikaw ay nagda-live selling. Okay? So, ito po yung isa sa sample po naming GMV. So, in just a 12-hour of live selling, we generated 3.1 million. So, this live selling po, no? Of course, meron po itong advertisement. Pero talagang 12 hours po siya. So can you please imagine kung everyday ganito po yung live selling revenue na makikita natin, di ba? Napakalakas po talaga, no? Kailangan lang po natin ng tamang steps, ng tamang strategies para po sa ating live selling. Okay? And ito naman po yung iba pa naming mga revenue before. So 1.1 million for appliances, 714 po sa mga laptops. Ayan. And also, ito pa po yung mga other GMV po. No? Ang tawag po dito ay dashboard, TikTok dashboard. So later po, akin pong ipapakita sa inyo kung paano po siya basahin, no? Saan po siya makikita. Okay? And ito pa po yung iba. Alright? So, advantages ng TikTok. Ayan. So, sino po dito ang gustong-gusto ang TikTok other than other platforms? Ayan. Kayo. Ayan, si Ma'am. Bakit po, Ma'am? Hindi, kakahikab lang pala ni Ma'am. Sorry po. Kayo, Ma'am. Bakit po mas gusto niyo ang TikTok? Kasi marami pa nakikita ng mga Yes, no? Parang sa TikTok po kasi, compared to other platforms like Shopee and Lazada, TikTok po kasi is an entertainment platform, no? So pupunta ka lang po doon, yung iba para maglibang, no? Para manood, para mag-aral, no? Kaya napakaganda po ang TikTok. Kaya meron kayong mamimit talaga dyan na word na ano ba yan?
out pa, no? Ganun po sa TikTok, no? Why maganda po sa TikTok? Kasi high virality potential po siya. Wala po tayong nire-require na number of followers, no? Para makapag-content, para makapag-live, no? Para lang po maging viral kayo. No, katulad nga po ng session natin last time, kailangan lang talaga alam po natin kung ano yung content natin, kung ano yung binibenta po natin. Okay? And then next naman po, easy to create content. Napakadali lang po, no? Basta may wifi, may cellphone ka, may content ka. Hindi rin po mahalaga kung high-end yung mga gamit. No? Kahit phone lang po ngayon, no? Kadalasan kasi yung iba talaga na mga contents, mas nag-work po kung tinatawag na authentic. No? Mas nag-work po yun, no? Yung mga nakaano lang sila, nakatuwalya lang, sa buhok, no? Nag-makeup talaga, on the spot, nakikipagkwentuhan. Kasi may tinatawag po tayo, mas authentic sila tignan. No? Unlike yung kung parang sponsored, di ba po parang hindi natin masyado gusto kasi, ay, baka ba yan? Di ba? Kaya may tinatawag po na affiliates. No? So later po, I will discuss din po yun sa inyo. Okay? So, ito po yung best ways to show up sa TikTok Shop. No? So, I think familiar naman po lahat sa TikTok Shop, pero yung mga isa-isa nating mga features, kailangan pa nating ma-highlight, okay? So, this one naman po, ay, hindi pa na siya tumatag sa TV. So, product links. So, kapag nag-live po kasi kayo, ayan, ito po yung tinatawag na product links. No? Kapag may nagla-live po, tapos meron pong nag-show dito na yellow basket. Okay? Yung po yung tinatawag na product links. Halimbawa, ma'am, anong number po yan? For example, nag-flex po ako ngayon ng Ascendra Barley natin. Ma'am, anong number ito? Okay, pakicheck po sa ating yellow basket number 1. Ibig sabihin, siya po yung product link number 1. Okay? Next naman po ay yung product details page. Kapag kinlink niyo po ito, ang next po kayo mapupunta ay dito. Ayan. Makikita niyo na po yung product details. No, pwede niyo i-scroll down para makita po yung mga reviews, product details. Okay? And then the next naman po ay yung selection page. No? Ito medyo, I think yung iba sa inyo hindi niyo pa po na-explore ito. Pwede niyo po kasi puntahan yung mismo page po ng brand. Wherein, pwede niyo po dyan ma-view the whole. Ayan, may about us, about the products. No, nandyan po siya. Okay? And then, video shopping naman tayo, guys. Okay? So, sa video shopping, ang maganda po sa TikTok, hindi lang sa live pwede kang magbenta. Yes. Kasi pwede po kayo magbenta kahit through video shopping. Okay? Paano po nangyayari yun? Gagawa po kayo ng content, tapos lalagay niyo po siya ng yellow basket. No? Kapag maganda po yung content natin, i-shoot lang natin siya ng 1 oras, 2 oras, pwede na po yan mag-revenue sa inyo ng millions. Diba? So, kailangan lang alam po ninyo kung paano po ninyo gagawin yung contents ninyo. Familiar po kayo dito kay Jo Marie? Yes, diba? Yung way of life selling niya talagang mapupukaw ka kasi talagang tinatry niya, ina-explain niya talaga, no? Binubugbog niya talaga yung payong na para mapakita lang na okay talaga siya. Diba? So, imagine guys, yun, shoot niya, sabihin mong 1 araw, pero millions na po yung kinikita ng video na yun. At lifetime videos po yun. No? So, imagine niyo kapag nakagawa tayo ng viral content, 1 post lang, pwedeng i-sold out lahat ng products natin sa Ascendra. No? So, turbo! Turbo! Oh, dapat ganun po tayo. Pag nag-post tayo later, magulat na lang sila, sold out na! Nawala lahat. Oh, diba? So, masaya tayo lahat. Next naman is live shopping. No? So, sa live naman po, dyan talaga, mapapakita ninyo sa viewers, no? Ano yung kahalagahan ng product, no? Paano gamitin, how to use po, and also mapapakita rin ninyo, ano yung lasa. Meron po kasi ganyan nagtatanong, no? Sabi nila, ano pong lasa niyan, ma'am? Okay, sige po, pakitimpla po. Gano'n po kadami yung tubig? Okay? So, next naman po is product shopping. Ito naman yung kapag hindi po kayo naka-live. For example, nakita mo lang siya online, tapos, nanggaling siya sa Facebook, tapos tinike mo siya sa TikTok. Pwede po silang pumunta dito kapag hindi po kayo naka-live, tapos dito na siya mag-check out.
Okay, and then next naman po ay shopping center. So this one po, pwede niyo po siyang hanapin sa search button, halimbawa Ascendra. Kaya po last time yung ating session with Sir Claude po, di ba? Pinagagawa niya na tayo ng mga seller centers. Para po, kasi yung iba, I think sino po dito yung mga may seller center na? Ayan, konti pa lang, simang pa lang. No? So, imagine niyo guys, yung napapasok po, pwedeng pumasok na revenue sa seller center ni ma'am. No? Unlike kapag lahat po tayo may seller center, mapabook po natin yan online, mas okay na okay po. Okay? And then, what are the short videos? Okay? So, sa TikTok po, everyone, ang talagang span time po ng isang user ay nasa 2 to 3 seconds lang po. Yes, so 2 to 3 seconds lang. Kaya po may tinatawag po tayo na 3-second hook rule. Ibig sabihin po, dapat sa first 3 seconds pa lang, ay ma-hook nyo na po ang viewers natin. Okay? At ang average lang po na working na content sa TikTok po ay between 15 to 60 seconds. So imagine niyo yun guys, di ba? Kapag tayo po ay nakapag-post lang ng ganito kaiksi, dapat po kumpleto na yung laman na detalye. No? Pero syempre, dahil lang po natin si Ascendra, later po may ipapakita po kami sa inyong formula. Okay? How po mag-upload ng magandang content sa TikTok. Okay? Next naman po ay dapat naka-design siya na ma-capture ang attention natin kagad. Okay? And then number 3, maliban sa 15 to 60 seconds, dapat may tinatawag din po tayo CTA. Okay? Ano po ibig sabihin ng CTA? Call to action. No? Dapat, halimbawa, napakadami yung sinabi. Okay guys! Ay, okay guys! Bye-bye! Wala nangyari. So, ibig sabihin, nag-explain ka lang. Wala nangyari. Hindi na sila nag-check out, no? Kaya dapat sa huli, lagi niyo po sinasabi na kung gusto niyo na may iuwi ito ngayon, i-check out niyo yan sa aming Yellow Basket sa baba. Okay, parang ganun po, no? Ganun po palagi yung ending. Dapat may call to action tayo. Then next naman, types, ayan. Diba? Alam naman natin siya. May sound ba ito? Ay, nandito pala. Okay. Sir, teka. Pwede po ba natin malagyan ng sound to? Ayan, galing dito. Or sa mic lang tinatapat. Okay po, no? So for example, ito, alam naman natin si Sir Joe Marley, di ba? Kung gaano siya kalakas mag-TikTok talaga, yan, no? Pinagtalo na. Ikaw pa ba hindi ka mabibili? O dito, try ka dito. Diba? Parang katakot-takot na mangyayari sa payo. Maaawa ka na lang doon na lang sa payo. Diba? So, ito po yung tinatawag na viral content talaga ni Jo Marie. Kaya napakadami niya na po mga endorsements ngayon dahil sa ganyan ginagawa niya, no? Pero syempre, dino-double check niya yan before niya gamitin. Kasi baka mamaya pagkagano niya, nasira talagang totoo. Diba? So, marami pong klase ng contents, everyone, no? Meron tayong for entertainment. Ayan, pwede niyo pong picturean para pwede ninyong hanapin dyan kung saan po kayo. Okay? So, meron po dyan entertainment. Ang focusing po niyan, comedy, dance, memes. Alright? Pag education naman po, mga tutorial, hacks, explainers. Kapag mga lifestyle naman yan, yung mga travel, food, fitness, no? So, hi guys! Nandito ako ngayon sa may Iceland. Napakabango dito, napakalamig, mga ganyan. So, reviews and unboxing. Next naman ay motivational and inspirational. And number 6 naman is the live content. Okay? Ito po yung mga pictura. Pwede nyo rin po picturean. So, social media challenges. No? Iba't ibang klase ng social media challenge. Pwede nyo pong gawin yan sa TikTok. Number 2 ay yung trending hashtag videos. Di ba yung meron po dito mga naka-attend last time sa session natin with Sir Claude? Saan nga po ulit makahanap yung mga hashtags? Sige, nag-start sa letter B. Bingo!
Hindi. Sa ano po, TikTok Business Creative Center. Diba? Naalala niyo po yun. Doon niyo po pwedeng hanapin yung mga hashtags natin. Next naman ay yung mga dance videos. No? Ano ba yung viral dance ngayon sa TikTok? Ano ba? Ano po? Ang girl? Okay. Ang girl? Okay. Ayan, no? So, pwede niyo po yung sabayan with your content. Okay? Next naman ay mga song imitations. Okay? For the song imitations, pwede kayo gumawa ng mga sikat na kanta tapos ini-imitate ninyo po. Dialogue reenactment. Sino nakakilala dito kay Esnir? Yes, di ba? Iba't ibang klase ng mga katauhan siya lahat gumagawa, no? Parang ganun po. Next ay cute animal videos, pwede rin. Pero sa TikTok po kasi bawal magbenta ng mga animals, no? Pwede niyo po gamitin sila sa video, pero dapat nang binibenta niyo po mga pet supplies. Yung gamit ng pet, hindi po yung pet mismo ang binibenta. Okay? And the next, making art. Next, answering questions. Satisfying coming videos. Ayan. Sino dito yung mga alauna na madaling araw, inaantay maputok yung pimple? Ayan. Diba? Meron yan. Meron pa yung iba, yung madaling araw na inaantay niya na yung, yung itlog ng pugo, mabuksan. May mga ganyan po sa TikTok, no? Yan yung, ang dami nagsistay. As in, thousands po yung nagsistay. No? Next ay fruit cutting. 11 naman po voice over. Ito, I think, kaya-kaya po ng lahat sa atin to. Voice over, no? So, video lang siya, tapos i-voice over mo lang. Okay? The next ay science experiments. Next naman po natin ay makeover videos. Yan, mga makeup po natin. 14 collaboration with influencers. Ayan, medyo uso ngayon. Nabawa, magla-live selling ka with an influencer, content with an influencer, nabibigyan sila ng PR kit. Next naman po ay tutorial. Ayan, so yung mga tutorial po natin dyan. Halimbawa, pwede nyo po kasi itong isabay sa iba't ibang klase ng tutorial. For example, pwede nyo po ihalo ang Ascendra barley sa food. Regular food. Yes, Yes, okay pwede no? So for example, hi guys, so tuturuan ko po kayo ngayon, hi, so ito nga pala ang aking recipe sa aking adobo. Nilagyan ng barley. No? So sabi mo, okay, so ngayon, dinalagyan ko siya ng barley. Pwede, diba? Next naman ay workout videos. No? Paano mo siya i-connect? Okay, so, ayan, katatapos ko lang ng ab workout, medyo masakit pa yung abs ko ngayon, no? Pero don't worry, kasi meron naman dyan Ascendra barley. Wow! Lahat na lang sinolve ni Ascendra barley. Okay. Next ay food or cooking videos. 18 freeze frame videos. 19 ay daily life. Ayan, pag medyo sikat-sikat po na influencer, yung mga daily life talagang sinusundan niya, no? And the next naman ay live video. Okay, so si live video, ang maganda po niyan, real-time lahat. No? Makikita mo lahat ng comments, lahat pati revenue mo, kitang-kita nito. Okay? Ayan, sila mga pala, pwede po kayo upo. I think may mga upuan pa po doon. Ito po, ang gagamitin lang nating area, hanggang dito lang. So baka pwede po yung mga upuan, dito forward na lang natin, para makaupo po kayo. Ayan, salamat po. Alright? So ito po yung sample, everyone. Okay? Ng isang content. Okay? So, sa isang content po, ang naging GMV niya is 1.2 million. Diba? Isang video lang po yan. Ang item sold niya is 1,200. So, ibig sabihin, yung halaga po ng kanyang binenta ay 1,200 pesos. Tama ba ang math ko? Okay? And then, dito po kayo pwede bumawin sa commission as affiliates. May mga affiliates po ba dito? Ayun, ang daming affiliates, no? Kasi pwede niyo po yung maging income generating talaga na trabaho, ang pagiging affiliates. No? So, ibig sabihin po, magpo-post po kayo ng video, tapos kada po mag-check out sa inyo pong video, meron po kayong tinatawag na commission. Okay? Ang magsasell po niyan ay yung company, yung may-ari ng seller center. For example, si Madam, anong pangalan niya?
si Ma'am Geraldine. No? For example, si Ma'am Geraldine, meron po siyang seller center. Lahat po tayo pwedeng mag-register sa account ni Ma'am sa seller center. Tapos lahat po ng mga magpo-post nun ng videos tungkol po doon, pwede po kayo kumuha ng 10% commission kada checkout, no? So imagine, gawa lang po kayo ng isang video, tuloy-tuloy na po yun. Okay? The next, ito po, no, para sa lahat na gusto mag-create po ng kanilang mga accounts, ganito po yung suggested natin na inalagay po ng accounts natin, okay? Dapat po meron tayong maayos, no, or presentable na profile picture. Okay? For the profile picture, ideally, sana po plain solid background or bright color background. And also, ipakita rin natin syempre ang ating mga face. No? Kung ang gusto niyo po maging content creator, choice niyo po yan if ang gusto po ba ninyo kita yung mukha ninyo or gusto ninyo makita lang yung product. Okay? Kung gusto niyo po sumikat talaga sa TikTok, kailangan po syempre kita ang inyong face. Okay? So, sino po dito ang gusto maging sikat na, ayun, ang dami, ang mga content creators natin, ha? So, next time, baka mamaya meron kang tigta 10 million followers. Yes! Wow! Diba? Kasi magpo-post po talaga kayo ngayon ng video. Yes, no? Next naman ay head to shoulder cut, no? Sana po mula dito hanggang dito kita. Okay? Tapos naka-smile tayo, okay? The next naman, kapag ang ginagamit nyo naman po for businesses, okay lang kahit logo or product. Okay? Kahit yun lang po pwede na. For example, Ascendra. No, yun lang po yung ilalagay niyo. Okay? Next naman ay 3 types of bio. Ano po yung bio? Ito po yun. Ito po yung sa ilalim ng profile natin. No, bakit po may bio, no? Siyempre po, number 1, credibility builder po yan. Ibig sabihin po, for example, kung ang ating pong binibenta ay mga products ng mga food and drugs, FDA approved na rin yun po. Para makikita credible tayo. Trusted by celebrities. Approved by dentists. Approved by doctors. Pwede po yun. Next, one-liner description. For example, a wide range top 1 oral care brand in the Philippines. Okay? For example, for Ascendra, the number 1 barley in the whole wild world. Yes! No? Pwede, no? Lagyan nyo yan. Tapos, call to action, join our Facebook group, pwede rin, or check out link. Pero mas maigi po, huwag natin ilagay yung Facebook. Okay? Kasi baka po ma-flag tayo kapag pumunta po tayo sa ibang platforms. Okay? Next naman po ay ito na. So, sino na ang ready na mag-create ng content? Yes! So, ito na po yun, ha? Pwede kayo magsulat, pwede nyo po yan i-take notes. No? Steps in creating contents. No? So, number 1 po muna, no? How to make content sa TikTok. Kailangan nyo po mag-plan. Okay? Mag-decide po muna kayo kung anong category kayo. Okay? Sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, mag-decide po kayo kung ang gusto nyo ba ay magiging affiliate or seller kayo mismo ni Ascendra, or gusto nyo po bang maging affiliate tapos halo-halong products yung pwede pong dumating sa inyo. Okay? Pwede pong gano'n, no? Ako po before, meron akong account. No, nag-affiliate din po ako, hindi ko lang natutukan, pero ang maganda po doon, kapag nakita nilang maganda yung kung paano ka mag-review ng products, kung saan ka na po nilang paladalahan. No? Kaya kung may nakikita kayo mga videos, may mga affiliates na ang lalaki talaga ng mga kinikita nila, tapos ang dami-dami po nilang mga products na kailangan i-unbox. No? So, kayo po ay mag-decide kung ano pong gusto ninyo doon, no? Pero ako po, personally, I highly suggest na pwede kayong personal branding ninyo, no? Kita na po ang face, no? Baka nga may sikat na dito, di lang natin alam. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Nakita mo ka sa TikTok, ha? Ikaw, nagkukontent ka. Diba? Meron, diba? May mga sikat na dito. Next. Ang next naman po ay shoot. Okay? So after nyo po mag-plan, mag-shoot na tayo. Okay? Vertical, ibig sabihin po, patayo. No, kasi nasa TikTok po tayo eh.
Mas maganda po naka-vertical yan. Naka-portrait mode po para kitang-kita via cellphone. Okay? Next ay good lighting. No, syempre, paano naman tayo magbebenta hindi kita yung product? No, kailangan maayos po yung lighting. Next ay clear audio. No, kahit nga po yung mga phones ngayon naman, alam naman na natin eh. Diba na malilinaw na po yan, yung mga microphones niya, no? Pero pwede rin naman po kayo mag-invest doon sa mga mic talaga. Okay? Next ay edit, add caption, cuts, and trending sound. So for editing po, ayan, nakuha naman natin yung TikTok Business Creative Center. Pwede po kayo kumuha doon ng mga business-approved na mga songs. Para hindi po kayo ma-flag. Kasi minsan po, meron yan, kahit millions na po yung kinakita ng video ninyo, kapag minute po yan ng TikTok, I'm so sorry. Pero hindi nyo na po mababalik yun. Kasi na-flag na siya. Okay? Kasi sa TikTok po, may mga pwede kasi kayo mag-add ng music sa TikTok eh. Personal music nyo, diba? Pwede. Yun nga lang, yung iba kasi copyrighted. Next ay publish. Post during peak times. No? Iba-iba po yan kada araw ng peak times ng pag-upload natin. Okay? The next, engage. Reply to comments, create follow-ups. No? So, kailangan po maging active tayo. Once na nag-post po tayo, kailangan active po tayo. Okay? Kasi baka mamaya, pinost nyo na. Tapos na nangyari, hindi nyo na chinek. Tapos yung pala, ang dami na. Ang dami ng messages. How po? Paano po mag-check out? Paano po ganito? Ano po mode of payments? No? Sayang naman. Dapat po, once na nag-upload po kayo, i-check niyo yung engagement. Alright? So, step 1 po, okay? Sa pag-create na, kapag, ito na, talagang gagawa na tayo ng content, know your niche. Okay? May iba na, niche? Niche. Everybody say niche. Niche. Ibig sabihin po ng niche, guys, ano po yung category ng market ninyo? Ibig sabihin po ako, meron po mga niche na premium buyers. Ibig sabihin po nun mga class A. Kapag ang gusto po nilang matap yung mga yayamanin, yung mga ambag ay mga Hermes, mga Louis Vuitton, diba? Yung mga Gucci, ayan. Yun po yung target market nila. Kapag ang target B and C naman po, yan yung mga pangmasa na. Middle class and also doon po sa class C na po. Okay? So here, unahin po ninyo ano po yung focus topic ninyo. Ano ba yung gusto po ninyo? All about finance and product reviews, life advice, health, lifestyle, third, animals, medicines, and travel po, no? Iba-iba po, no? Pero ang pinaka-okay po dyan, sa lahat po na nandito ngayon, piliin nyo po yung niche kung saan kayo pinaka-komportable. Yung kahit nakapikit ka po, kabisado mo. Okay? For example, ang expertise ko magluto. Doon ka po mag-focus sa pagluluto, no? So, ibig sabihin, kung all about cooking po ang focus ninyo, ang pwede ninyo pag-focusan na products ay ano? Kitchenware, kitchen supplies, no? All about cooking. Okay? Facts about cooking, no? At least po, may niche po kayo na tinatawag. Okay? For example, si Doc Alvin. Sino dito nakakakilala kay Doc Alvin? Yes, no? Sa TikTok, no? Siya po yung isa sa sikat na doktor ngayon. No? So kung halimbawa si Doc, ang pinaka-niche niya ngayon ay all about health. No? So kapag halimbawa nag-diverse siya or lumipat siya sa finance, tingin niyo po ba ay magbububo siya? Yes, no? Siguro malamala. Kasi po, yung audience na na-build niya ay for health. Okay? So, dapat po doon po kayo mag-focus. Next naman po ay niche down your niche. Ibig sabihin, mas palitin mo pa po. No? Kasi kapag mas malaki po yung content natin, the broader the content, the harder for you to find an audience. So, halimbawa, halo-halo ka ng content, no? Meron kang pang meron kang pang aso, meron kang pang kitchen, meron kang pang life advice, no? Parang nahihirapan si TikTok or ikaw mismo humanap ng followers mo, no? Kasi yung followers mo po, may certain target market po yan. No? For example, kung ang age po natin is 30s,
Halimbawa, magko-content po kayo all about mga gamit pang tito. Okay, so ito nga pala ang pressure water na nabili ko. Ay, pressure washer na nabili ko. Ito nga pala yung grass cutter. Okay? Iba po yung niche nyo. For example, ang niche A, halimbawa si Sir, ano pangalan niya, Sir? Halimbawa si Sir Philip, ang niche niya, kunwari yung mga all about mga huwag naman tito, no? Kasi bata pa si Sir. No? Okay. Okay? So, halimbawa, ang mga niche ni Sir, mga gamit pang bahay. Okay? Ngayon, si Sir, sa tingin niyo ba mapupunta sa kanya yung mga users na ang gusto ay mga pang skincare? Hindi. Ganun po. Vice versa po yun, no? Kung halimbawa yung mga nagsiskincare, pwede ba mapunta sa kanila yung mga contents na all about po doon sa household materials? Pwede. Po, pwede pong mapunta, pero yung pagbili nila, yun po ang hindi natin sure kung bibili sila. Okay? So, step 2 naman ay know your target number, ay target market. Ano po ulit yung number 1? Know your niche. Number 2, know your target market. Okay? Kasi po, kapag alam niyo po yung target market ninyo, alam niyo po kung paano kayo makikipag-usap sa kanila. Okay? Ano ba yung target market? What are their age range? No? Ang kausap niyo po ba ay 18 to 24, 24 to 34, or 34 to 54? Kasi po, may mga certain languages na yan, no, na hindi na natin alam. Okay? For example, yung mga Gen Z, meron na silang mga terms na hindi na natin alam. Okay? So, ano ba mga Gen Z terms ngayon? OMS. Ayan. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng OMS? Mismo. Ayan. Ano pa? A? Okay. Ayan. Ano pa? Napaka bang? No? Yan ang uso ngayon eh. Napaka bang? Diba? Iba-iba po yan. Okay? Yun yung age range. So kung halimbawa, ang binibenta nyo po ay pang audience 34 years old, tingin niyo po ba maiintindihan niya? Wala naman ako sinasabi na hindi pa alam ng mga 34 years old, yung OMS na. Pero may mga certain languages lang po na baka hindi na sila makarelate. That's right. Next are, what are their professions? Ano ba sila? Paano ba sila magsalita? English? Or medyo Taglish? Or Konyo? Diba? Iba-iba po yan. How do they talk, no? So kung ano po yung target market ninyo, dapat ganun din po kayo makipag-usap sa kanila. No? Halimbawa, kung ito po ang target market natin ay talagang mga high class, dapat po pag magsalita tayo, very English. No? Pero kapag ang target market po natin ay para sa lahat, syempre mas Tagalog po. No? Or mas Taglish tayo. Alright? Step 3. Ayan, okay? Ito yung medyo madami ngayon, no? Or medyo may pag-meet pa tayo. Remove your, pakibasa nga po, imposter syndrome. Ano ibig sabihin ng imposter syndrome? Impostor ka. Poser, ano pa? Nanguha ng content, madaming account, gaya-gaya, okay? Good naman po yun, yung mga sinabi ninyo, no? Imposter syndrome po, no? Isa din dyan yung sa nagpapanggap ka na hindi ka naman yun. Okay? Maliban na lang kung kaya mo masustain. No? For example, ako, magpapanggap ako na, na sobrang yaman ko. Okay, hi guys! So, ngayong araw, ako yung talagang magbe-breakfast sa Dean and DeLuca. Kakain ako dito ng steak, morning na morning pa lang. Diba? May nakakita sa'yo sa labas. Sabihin, ay ma'am, di ba TikTok content creator ka, hindi ka nakapagbago ng attire. So, paano yun? Diba? Ang gusto po sa TikTok, guys, and everyone, ay yung authentic. Yung ikaw po mismo. Okay? For example, si Jomar Yee, ano pong masasabi niyo sa video niya? Energetic, authentic, no? Kung ano lang yung meron siya, yun lang talaga yung nakikita ninyo. Si Mimiya, sino may kakilala kay Mimiya? Di ba yung mga videos niya, sinushoot lang sa likod ng aparador, di ba, sa cabinet,
'di ba? Ang suot niya talagang t-shirt lang, 'di ba? Kailangan po maging totoo lang kayo. Okay? Kasi yun yung hindi matatanggal sa inyo eh. Kapag alam po nilang original kayo, no? Hindi kayo isang impostora. Diba? Next naman po ay 4. Okay, mga bata. Create. Pwede na kayong gumawa, no? So kapag alam niyo na ano nga po ulit, number 1? Number 2? Market number 3? Remove your imposter syndrome. Number 4? Pwede ka nang gumawa ngayon ng videos. Okay? Kasi po, sa TikTok, meron po yung tinatawag na pag-filter. Pag nag-post po kayo ng video, ma-evaluate pa po yan. Okay? Kapag in-evaluate po yan ng ating TikTok, syempre makikita nila no, kung ang overall watch time natin, no replays, relation to views, comments, and shares. Kapag nakita po nila na ay, madami tong comments, mas i-up pa po yan ng TikTok. Okay? Kapag kaya po ninyong gumawa ng medyo viral na video, mas lalo niyang ipupush yan. No? Kasi syempre, mas makaka-attract kayo ng viewers. Alright? So, eto na, ang formula. Pakipicturan na po. Yan, no? So, andyan na po yung formula natin. Ito pong formula na to, pwede pong magbalik-baliktad. Okay? Pero, ideally, ganito po dapat yung pagkakasunod-sunod. Okay? So, number 1. Pabasa nga po. Hooks. Dapat may hooks, no? Ibig sabihin po niyan, grab the viewer's attention instantly. Okay? So, ito pong hook na to ay dapat 1 to 3 second lang po na hook nyo na ang inyong viewers. Okay? Ano ba yung mga terms na pwede natin? Okay, so, sige, magbibigay po ako. Halimbawa, nalaglag ka na ba sa hagdanan? Is it a hook or not? Hook. Kasi mapapaisip ka, hala, oo, nalaglag na ako sa hagdanan. Ano meron? Okay, ano pa? Sige, bigay tayo ng mga hook. Ano po ulit? Ano po? Ikaw ba ay lagi pagod? Ayan. Parang medyo, parang hindi naman kayo pagod, sir. Okay, no? Ikaw ba ay laging pagod? Hook or not a hook? Hook, no? Kasi syempre, iba makakarelate, oo, pagod ako. Ano pa po? Sige, hook pa. Lagi ka bang puyat? Ayun. Ano dito meron sinabi, sir? Ano sinabi? Ayun, ayun na. Ikaw ba ay walang jowa ngayon? Hook or hindi hook? Hook. O, sige, ano pa po? Dito naman. Ay, ang ganda nun. Ang sabi ni sir? Sige, sir. Gusto mo bang umigo ng walang ginagawa? Ang sagot ay, oo. Grabe, no? Kahit ako magpapastay dun, gusto mo bang kumita na wala kang ginagawa? Kasi walang ganun. Lahat kayo kailangan mong gumawa. Diba? Hook na yun eh, diba? O sige, dito naman po. Ano pa po mga hook na naiisip nyo? Gusto mo bang pumayat? Ayan. Gandang hook yan. Sino ba po dito? Hook pa. Sige, ma'am. Ay, ang ganda ng hook ni ma'am. Ang hook ni ma'am ay nabigla ako sa huling sagot niya. Na-hook po ba kayo? Yes. Kasi mapapasabi ka, ano ba yung huling sagot niya? Ano ba yung huling sagot niya, ma'am? Hook mo na ako, ma'am. Ano ba huling sagot niya? 5-5, ma'am. Nag-viral siya, ma'am. May mga views siya. Ayun, no? So, ayun yung mga hook, guys, na pwede po ninyong isipin. Okay? Pwede rin po kasi siya na yung hook natin ay via voice over or via voice or via salita. Pwede rin po kasi yung ginagawa. For example, through action, ang hook natin kunwari, biglang tumalong ka sa sa building. Char, huwag naman, hook na talaga yun. Halimbawa, nagluluto ka tapos malakas yung apoy. Ganyan. Ganyan yung mga hook po, no? Ano pa po ba? Halimbawa, hook po, nagtitimpla ako ng barley.
Tapos biglang na bitawan ko yung baso. Hook na po yun. Okay? Dapat may something po na pang-catch ng attention. Okay? The next naman is problem. Okay? So karamihan po nung sinabi ninyo kaninang mga hook, yun po ay problem. Highlight a pain point that resonates with the target audience. Okay? Lagi ka bang puyat? Gusto mo bang kumita na wala kang ginagawa? Okay? Ano pa ba? Ano yung sinabi niya? Ikaw ba yung walang jowa? Diba? Ikaw ba yung walang jowa? Nandito na ang Sandra Bardi. Ano yung jowa? Hindi naman. Siyempre, iko-connect mo pa din. Baka mamaya sabihin nyo, kasi yun po yung sabi ni Ma'am Joy dapat may hook daw. Tapos mamaya puro jowa na lang yung hook ninyo. Diba? Next ay solution. Showcase how your product solves the problem. Okay? Perfect siya doon sa, ito po ba may mga pampapayat benefits? Yes! Diba? Ako parang gusto mo may mag-sample Pero later, kasi activity natin yan. Okay? So dito po, gusto mo bang pumayat? Huwag ka mag-alala kasi meron yan sa ating Ascendra Bardi. Okay? Ano po yung merong ingredient dito na pampapayat? Yung collagen. Ay, ito totoo yung nakakapayat. Ayan, ito yung nakakapayat po. Yes. Ano po yung meron dito na ingredient na nakakapayat? Ayan, sige, basahin. Sa likod. Si fiber. High in fiber. Okay? Gusto mo pumayat sa halagang, magkano po ito? Sa halagang 1,150 lang, ma-achieve mo ng iyong summer body goals. Dahil yan sa fiber na meron po sa aming Ascendra Bardi. Okay? Iinumin mo lang siya once a day, and then, hintayin mo lang. Pwede pong ganun. Okay? Dapat po may solution, tapos ang next mo na is product demo. Kung paano niyo po siya gagamitin. Okay? So ngayon, ilalagay ko na siya sa aking baso. At akaluin ko na siya, lalagyan ko na siya ng 500 ml na tubig. Pakadami. Isang kalahati dito yan. Okay. Lalagyan ko na siya ng 250 ml na tubig at iinumin ko na po. Best po itong itry kapag lalagyan niyo siya ng yellow. Kaya naman, i-check out na yan sa aming yellow basket sa baba. Ganon. Ganon lang po. Dapat 15 to 60 seconds lang po. Okay? The next naman natin is CTA. Yun na po yung sinabi ko. Kaya naman i-check out na yan sa yellow basket sa baba. Okay? Na-picture na po ito? Yes! Yes! Okay. Ito naman po yung mga klase ng videos. Okay? Na pwede ninyong gawin. Okay. Isa to. Self-recording naman. Pwede pong ganito yung mga klase ninyong video. Meaning po, kayo po mismo yung nagko-content. Okay? Yung mga version na kapapaya. Gusto mo na ito subukan, pag-isipan mo muna mabuti. Ito si Remy Butter. Isa siyang influencer and sumubok po siya ng ganyang product. Galing sa ganitong katawan, naging ganito po yung katawan niya. Sila yung tinatawag na GLP-1. Yan na pumulos yan sa katawan natin. Usually after natin kumain. And itong mga Ozempic, tsaka mga Terzepatide na nakita niya sa internet, ang ginagawa niya is ina-activate niya or pinaparami niya yung GLP-1 sa katawan. So, resulta. Yes. No? So, ano po yung hook sa video ni Doc? Picture. Matama. Pampapayat, no? Gusto ko nag-i-inject ka rin ba ng mga ganitong pampapayat? Tapos sinabayan niya ng action na ginaganon niya. Okay? So, meron na siyang hook in first 3 seconds. Meron pa siyang good lighting. Pasado mo sa iyo yung gantong lighting? Yes. Yes, kasi maliwanag. Kita mo si Doc, kita din yung product. Next naman ay yung caption or text. Kung makikita niyo po, meron na siyang subtitle. And then, napakaganda rin po ng kanyang mga design po, no? Supporting materials niya po. And then next, tsaka yung katawan. Sabi niya, sustainability. Ibig sabihin po ng sustainability. Ito guys, kailangan niyo po i-take note to, ha? Kailangan niyo pong gumawa ng video na kaya niyo i-sustain. For example, yung first video ko, ang daming edit. Gusto niyo ba ng ang daming mga transitions, no? Kaya yung next yan na video, ay, wala kasi akong time gumawa ng content kaya yun, hindi na ako magko-content.
No? Kailangan sustainable po. Ibig sabihin niya, halimbawa si Doc, anong feeling nyo? May editor ba siya? Possible, may editor, no? Parang video niya tapos may nag-edit for him, no? Ganun din po yung pwede ninyong gawin, no? Pwede rin po kayong kumuha ng napakasimple lang na video para din masustain po ninyo. Kasi kay TikTok, guys, according nga po no, sa discussion natin last time, kailangan po, kung gusto po natin kumita sa TikTok, ilang videos po ulit per day dapat na-upload? Yes, 3 to 5. Kung ganyan po lahat ng videos natin, baka po isang buwan na ilan pa lang yung videos na nagagawa natin. Okay? So, i-gauge nyo po hanggang ano po yung kaya po ninyong gawin content. Okay? Then next, call to action at the end. No? So kay Doc, kung hindi naman siya nagbebenta, sinasabi niya naman na kaya i-check nyo na yan or ipadala nyo to sa mga gusto nyong tulungang mga kaibigan. Yun yung call to action niya. Ibig sabihin, pinapashare niya. Okay? Next ay voice over. Ayan. Okay? So number 1, self-recording. Number 2, voice over. Ito po yan. Iitim. Since I'm always hiding from the sun, palagi ako pa. Ito yung jacket na hindi ka talaga iitim. Since I'm always hiding from the sun, palagi ako nakatakip when I'm outside. And nakakainis, I get so dark fast. This jacket protects me from sunburn and UV damage. Can you believe it? Matatawag ko, sobrang effort kailangan para mag-cover up from the sun. Pero still, maaarawan pa rin. But unlike my jacket, wala talagang maaarawan sa akin. Plus, it's so thin, kaya kahit sobrang init, it really cools your temperature. And matatakpan mo yung face mo. Okay? So, yun yung voice-over, guys. No? Gusto niyo po yung ganyang mga voice-over? Yes. Kaya niyo po ba yung gawin? Yes. Kaya yan, syempre, no? So, ang ginawa niya lang, video niya yung sarili niya, no? Mga montage. Ang tawag po dyan, montage. Ibig sabihin, kukuha ka ng maraming klase ng angulo po ng product, no? For example, ito, pwedeng yung lumalakad ka. For example, kayo ba ay mga kayo ba ay kulang na sa vitamina? Pwedeng ganun yung hook. Or kayo ba ay laging may sakit? Or kayo ba ay laging late na umuwi ng bahay? Okay? So pwede nyo siyang gawing eksena na doon po pag sinabi nyo late na umuwi ng bahay, pwede ninyong i-reenact na galing kayo kunwari sa office, mas pagod kayo, tapos uupo na lang kayo, tapos iinom kayo ng marami. Pwede nang gano'n, okay? Tapos i-voice over nyo siya. Ang maganda kasi sa voice-over, guys, pwede po ninyo, yung time niya, pwede ninyong ma-expand. For example, ang kinukunan mo, madaming angulo. Pag naka-voice-over kasi, pwede niyo pong i-edit by edit. Ay, teka, parang ayoko yung sinabi ko doon. Uulitin ko yung voice-over. Para lang po kayo nag-voice record. Tapos ipe-paste mo siya. Okay? And the next ay trend right on. No, ano na po ba yung mga sikat ngayon? Okay? Right on to the trending contents, music, filters, and hashtags. Pero again, dahil nga po may yellow basket, kailangan ninyong humanap ng business-approved sound or music, no? Para hindi ma-mute. No? So, ito po yung sample niyan. Hindi man namatay yung ano. Ang sagot ko kawawa naman yung ipis. Diba? So, tingnan niyo po yung kanyang reaction. 6.5 million reacts. Tapos ang kanya po, comments ay 100K. Tapos ang kanyang share ay 439. Ande, ang save niya 439, ang kanya pong share ay 1.9 million. Can you please imagine, guys? No, yung ginawa niya. Ano po tingin niyo dun sa, bakit po yung viral, yung video na yan? Naawa sa ipis. Naawa sa ipis. Ano pa? Cruelty. O, ano pa? Music. Ano pa po? Yes, yung product niya, no? So, parang doon, kapag kaunang kita mo sa kanya, ay, ano nangyari sa ipis? No? Tapos ikaw parang inaabangan mo na mamatay din yung ipis. Kawawa naman no? Pero, so,
Mabilis lang siya, 15 seconds lang ata, pero napastay po tayo. Okay? Dapat ganun po, no? Ano kaya gagawin niyo sa Sandra Barney, no? Paano niyo kayo mapapastay yung viewers? Na-excite ako. Ayan. Next ay stitch and do it. Ayan. Ito po yung isa. I-share ko po sa inyo ngayon yung isa sa ginawa ko naging strategy po. Kung kilala niyo po si Miss Ana Magkawas from Lux Beauty and Wellness. Sino po users ng Lux? Ganyan. Ayan, parang wala pa po. No? Meron po kasi kalaban. Okay. So, meron po kasi noon time na may nang-bash po ng product niya. Okay? Ang binibenta niya po ay yung kape, caramel macchiato na nakalagay sa lagayan ng ganyan. Tapos nasa loob daw po yung scooper. Ngayon, ang sabi po, bakit ganyan Ana Magkawas yung scooper ninyo? Pag tinatanggal nyo na natatapon. No? So, ang ginawa ni Miss Ana Magkawas, nag-stitch and do it siya sa video na yon, at ang ginawa niya, tinake note niya. Sabi niya, okay, noted po yan, Miss Catering. Ang ginawa niya, sinunod niya si Catering. Pinapunta niya, pinag-live sell niya. Tapos, nag-produce siya ng product na mayroong mukha ni Miss Catering. Ganun yung ginawa niyang strategy. So, ito po, panoorin po natin siya. Ganito po yung pwedeng stitch and do it. Pwede po kayo magkumuha ng viral content, tapos isi-stitch niyo po siya, gagawa niyo po ng content, okay? Kahapon ng umaga, nagkape ako kasi hindi ko alam na may scoop pala sa loob. Meron pala, hindi ko nakita kasi nasa ilalim. So kung hindi pa ito nag-comment, hindi ko malalaman na may scoop pala. Ano ba yan? Miss Ana Magkawas, ang dami mong mali-mali. Gusto kailangan natin ang nandito siya. Wait lang, diba? Kaya pala sa video ng Miss Ana Magkawas, natatapon yung mga coffee. Kasi dapat kasi tignan mo ilagay yan dito para agad-agad ka na sa mismo. Kasi yung capsule ng scoop. Yes, oo. But don't you worry, Miss Ana Magkawas, because customer is always right. But you will Yes. So ganyan po yung ginawa niya. Okay? So, here's si Miss Ana Magkawas. Siya po yung CEO. Tapos, isa sa nagiging trick niya ngayon or strategies niya, active niya po online. So, lahat po ng mga reviews about yung product na niya, sinusunod niya din talaga. Kaya ang nangyari, nag-release siya ng limited edition na ang mukha ay si Miss Catering. Tapos yung scooper, nilagay niya talaga sa labas. Ganon, no? So, ganyan po yung mga pwede natin gawing mga strategies, no? So, for example, meron kayo nakitang viral content na connected po sa Sandra Barney. Pwede niyo po siyang i-stitch. For example, meron kayong nakitang video na yung isang worker, kunwari, pagod, nahimatay. Okay? Pwede niyo siyang i-stitch. Gusto mo bang mahimatay din ng ganyan? Ayaw mo bang mahimatay ng ganyan din? Subukan mo na itong Sandra Barney. Pwede gano'n. Okay? Gano'n niyo po siya pwedeng i-hook, stitch and do it. Okay? Dapat hahanapan niyo po ng connection pa rin yung product ninyo. Ha? Baka naman po iba-iba, kahit ano na lang, in-stitch nyo na eh. Bawa yung ipis kanina, in-stitch nyo na, di ba? So, piliin nyo rin po lahat. No? Yung ipis din, no? Okay, next naman is green screen. Okay, sino po dito familiar sa green screen? Okay, may iba pa po na hindi. Okay, kapag sinabi po kasi green screen, yung likod po, pwede ninyong gawing green. Tapos, pwede nyo po kasi yung ma-edit na yung likod po, pwede nyo siyang ma-edit into a different background. For example, ngayon, kapag naka-green screen po ako, diba? Kapag naka-green screen po ako, pwede na po ako mapunta sa, nandito na po kayo sa Antarctica at dala ko pa rin po ang Sandra Barney. Yes, pwede po siyang gano'n sa green screen. Para po ma-maximize po ninyo yung area po ninyo.
Okay? So ito po yung sample ng green screen din. And your favorite. Mama, thank you very much. But anyways, I love you so much. That's why I buy that clothes. Mama, I'm so happy na mama. Walang sila tayo kung kaya buy ka. Ay, wala ka na nakita din yung kaya para sa iyo. Yes. So yun po yung sample ng green screen natin. Pwede nyo po mabago yung likod. Okay? Ng green screen po ninyo. For example, ito, ano po yung pinaka ingredient nito na gusto po ninyo? Yung barley mismo. No? Pwede nyo po yung i-green screen sa likod. Alam niyo ba guys, na ang barley ay nagsimula pa noong 1800s. At yan po yung pinaka-effective talaga na ingredient sa pagpapababa po ng high blood pressure. Mga ganon. Okay? Tapos sa likod po lalagyan niyo ng photos or ng videos. Pwede niyo po siyang i-green screen para po mas interactive. Alright? Next naman po ay video reply. Okay? Picture niyo po. Yung video reply po, ito po yung kung halimbawa, nag-content na po kayo, tapos may nakuha na po kayong traction, or halimbawa po, ang nangyari, may nag-reply na po, ay, hindi naman yan effective. Ayan. Pwede nyo po siyang i-video reply. Pwede nyo po siyang sagutin. Kasi content nyo na po yun ulit. Ganito po yung magiging itsura niya. Kasi parang mali talaga yung pricing nila. Ayan, sinamantala ko na. Kasi baka mamaya, palitan nila ulit yung pricing nila. Yung isang peraso kasi 100 plus. Tapos yung dalawang peraso, 300 plus. Ngayon, yung tatlong peraso, 200 plus. Hindi pa sila marunong talaga mag-compute dyan. Kasi yung Under Armour na sunog, that was last December. Makikita niyo pa rin dyan yung mga marka. May konting marks, pero at least pumunti na siya. I-compare din naman yan dyan, diba? Grabe, nangingita kami. Yes. So yun yung sample natin, guys. Ganito po yung replying sa comment. Ito po yung comment mismo. Tapos, nag-reply siya. Tapos sa TikTok din, pwede rin kayong mag-add ng mga photos. For example, pampapaya. So guys, alam niyo po ba, in just 3 weeks na na paggamit ko po ng Acedra Barley, bumaba na po ako ng 10 kilos. Ito po yung picture ko dati. At ito naman ako ngayon. Ano na ako ngayon? Char. Ganun po, no? So, pwede po kayong mag-add ng ganun, ha? Yung mga picture, supporting materials. Katulad niyan. Okay? Okay. So, may tanong pa po ba kayo all about sa how to create? Sige nga po, how to create nga po ng videos. Know your niche. Number 2? Know your target market. Number 3? Where's your store? Remove your imposter syndrome. And then number 4? Create. And then doon naman po sa mga klase ng videos, pwede po kayo mag-self-recording. Ano pa po? Voice over. Number 3? Ano ulit po? Thread, the right phone. Ano pa po? Stitch and duet. And then yung last? Green screen. So ilan lang po yun sa mga pwede nating style, pero pwede nyo pa po yung ma-explore. Now, dito na po tayo sa do's and don'ts for TikTok content. Ito yung mga bawal, no? Or yung mga pwede po natin iwasan. Number 1, sa do, pwede natin gawin, be authentic and relatable, no? So, dapat authentic po. Lahat po ng contents natin dapat original. Kasi po kapag lagi po kayo nanggagaya or nanggagaya po kayo, pwede po kayo ma-flag sa TikTok. Okay? Number 2, I use trending sounds and hashtags using the TikTok Business Creative Center. Okay? Number 3, copy trends without originality. So, don't copy trends without originality. Pero, paano yun? Kasi sabi nyo, gumawa kami ng trending. Tapos, bawal naman pala namin i-copy. Okay, no? Dito po nag-a-apply yan. Kapag ginaya nyo po mismo yung content, na hindi nyo siya nilagyan ng sarili ninyong content. For example,
yung kanina pong sound ng Darling Hold My Hand sa ipis. Diba? Sumabay lang siya sa trend, pero iba naman yung content niya. Sinabayan niya yung music. Okay? Pwede rin kapag nagka-copy ka ng content, kapag yung mismong sinasabi ng content creator, pinaste mo lang, ginaya mo lang, iniba mo lang yung atake. Dapat po, may sarili pa rin po kayong paggawa ng content. Or pwede niyo po silang i-credit. Okay? Guys, alam niyo ba sabi ni Doc Alvin? Pwede yun, no? Guys, sabi po ni ganito, dapat i-credit din. Okay? Next, I post blurry or poor quality videos. Once po na i-post nyo yan, hindi nyo na po yan mababawi. Unless i-delete nyo. Okay? Kaya dapat po be responsible sa mga ipopost po natin. Sino na po dito yung mga nag-viral? Wow! Talaga ba? Ano pong naging viral video nyo, ma'am? Sa TikTok, ano pong content, ma'am? Sige, ma'am. Ano po? Yung pintuan namin sa probinsya. Ano po nangyari, ma'am? Nag-viral po siya ng 5.9 million. Wow! Palagpakan natin si ma'am. Pwede ba namin makita, ma'am? Ano pong nangyari sa pinto, ma'am? Nasira. Daming lock. Ang daming lock. Ay, 5.9 million. Ang galing naman niya, ma'am. Sariling account niyo po yun? Opo. Nice. Kaya tignan nga natin, no? Ano yung naging hook ni ma'am? Bakit siya nakakuha ng 5.9 million? Project door ng probinsya. Yun ang content. Sige nga, ma'am. Nandiyan na. Hintayin lang natin, no? So, ito yung content ni madam. Puntahan natin siya. Patingin nga, ma'am. Ay, ang ganda. Teka, isa pa, isa pa. Paano natin i-show? Yung ang daming lock. Ayun o, ang daming lock. Ilan lock to, ma'am? 10? 12? 12 lock, no? So, ang view, ang reacts ni ma'am, 395,000. Wow! Kailan yung pinost to, ma'am? Ngayon lang, ngayong taon lang. Ngayong taon lang. O, tignan nyo guys. So, ang kanya po kasing naging itsura sa harapan, yung naging caption niya, puntahan nyo na lang po ha. Sandali, hirap makalabas sa portal. Tapos, napakadaming lock. Tapos, yung music din. Diba? 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 Sa'yo pala ito, ma'am. Nice to meet you, ma'am. Ang ganda niyo dito, ma'am. Wala naman si ma'am dito. Diba? At ang comments ni ma'am, 2,675. At tignan niyo naman, ang followers ni ma'am, 7. Totoo, ma'am? 7 ang followers niyo? 7 ang nakalagay dito, ma'am. Tignan niyo po, guys, no? So, yung possibility, hindi po kailangan ng millions, 1,000 followers para mag-viral. Diba? So, I highly suggest kay ma'am, sundan niyo siya ng content na ganyan pa din. Okay? So, kung yung nakita niyo kanina, 6.5 million, ilang followers na yun si madam? May 5.9 million na ka na reacts doon, no? So, kaya niyo pong gumawa pa ng viral contents. May sasabihin pa kayo, ma'am? Wala na. Palakpakan naman natin si ma'am. Parang dati na picture viral mo. Diba? Mga ganun, guys. So, viral. Kaya nyo mag-viral. Okay? So, next naman po ay don't ignore comments. Okay? Ito, guys, kailangan niyo po talagang replyan yung mga comments. Kasi syempre, sino ba dito yung gusto na hindi sila nare-replyan? Aww. Syempre, gusto natin nare-replyan tayo. Diba? Tama? Yes. Kasi, makikita po kasi yan sa content ninyo na active po yung user or active po kayo. And at the same time, since nasa TikTok po kayo, yung mga followers ninyo, naniniwala sila sa inyo. Okay? Dapat i-maintain po ninyo yan. Okay? So, mga successful TikTok content creators. Ayan po sila, no?
So, global po si Katie Lane. Ayan. Number 2, I see Charlie. And then sa Philippines po, ang top talaga si Niana Guerrero. Sino po may kakilala kay Niana Guerrero? Yes. So, bakit po kaya siya global? Masaya. Magaling siya sa mayaw. Yes. Sa dance videos nila. Mga dance, no? Which is global. Next naman si Miss Ivana Alawi. Of course. And then next naman I see Esnir. Diba? So, syempre hindi natin alam, no? Baka lahat kayo ay magkaroon ng million followers. Turbo! Yes! No? So, ganun lang guys. Na-take note nyo na po lahat ng mga kailangan natin. Ayan. Kayo po ba ay ready na gumawa ng contents? Yes! Okay. So, turbo. Yan, ilan kaya tayo ngayon dito? No, napakadami natin. Okay? Sige po. So, ang ating activity ngayon, pili po kayo doon sa 5 na mga klase ng contents kanina. Number 1, self-recording. Number 2, ano po yun? Voice-over. Number 3, trend music. Number 4, ayan. Tumitig si sir, no? Ba't alam niya? Nice ko na picture ni ma'am. Number 4, ma'am, ay? Yeah, speech and duet. Number 5 ay? Green screen. So, pili po kayo sa 5 na yon, and then, pwede po kayong gumawa ng content all about Ascendra Barley. Okay? So, sa lahat po na ngayon, group yourselves into 20, char. Ang dami, no? Sige po. Group yourselves into 15. Okay? 15. Gagawa po kayo ng video, isang video na 15 to 60 seconds lang. Lahat po ng mga inaral kanina, i-apply natin, using po ang Ascendra Barley. Okay? So, gagawin niyo po yung activity na 30 minutes. Tapos, i-airdrop niyo po sa amin yung material. Panonoorin po natin lahat. Okay? Okay po ba yun? Yes! Okay, so ngayon po yung time check is 4:02. So, balik po kayo lahat dito na 4:40. Okay. Eto po, teka lang. Wala po muna tatayo. Okay. Ang venue lang po ng paggawa ng content ay dito lang po sa floor na to, ha? Baka po may pumunta pa ng Bulacan. Okay? Baka may pumunta pa ng Bulacan na po, ma'am, hindi na po makakarating yung content kasi nasa Bulacan kami nag-shoot. Okay? Sige po. Game na? Okay! Group yourselves into 15, everyone. Okay, tapos balik po 4:40. Okay, gagawa na tayo ng content. Ayun o. Yeah. Okay, babay muna.